Biglang may tanong na kayang gumising sa kaluluwa mo kahit gaano ka pa katatag sa pananampalataya. Nararamdaman mo ba na may kakaibang lakas na gumagabay sa bawat hakbang ng buhay mo kahit hindi mo ito nakikita? Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, may presensya na tahimik ngunit makapangyarihan na humahawak sa puso mo. Hindi lahat ay nakakaunawa kung gaano kalalim ang koneksyon na iyon sa Diyos na buhay. Dito magsisimula ang isang paglalakbay na magpapalinaw kung gaano katibay ang iyong pananalig. Bawat sandali ng pagsubok ay parang apoy na sumusubok sa katatagan ng iyong espiritu. Sa kabila ng mga pagdududa, nananatiling matibay ang kapit mo sa pangako ng Panginoon. Naroon ang kapayapaan kahit tila walang kasiguraduhan ang hinaharap na iyong hinaharap. Gabay ng salita ng Diyos ang nagiging ilaw sa madilim na landas ng iyong paglalakbay. Ang puso mong nananalig ay hindi basta sumusuko sa harap ng anumang pagsubok. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa gitna ng panawagang iyon, nawa ay maging bukas ang iyong damdamin sa mensaheng hatid ng Panginoon. Bawat salita na iyong maririnig ay maaaring maging susi sa mas malalim na relasyon mo sa Kanya. Pagpapala ang naghihintay sa sino mang handang makinig at tumanggap ng katotohanan. Pagbabago ay nagsisimula sa pusong handang magtiwala sa dakilang plano ng Diyos. John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Ipinapahayag ng talatang ito ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil sa sakripisyo ng Kanyang anak, nabuksan ang pintuan ng kaligtasan para sa bawat nananalig. Pag-unawa sa mensaheng ito ay nagpapalalim sa iyong relasyon sa Panginoon at nagpapalakas sa iyong pananampalataya. Sa bawat pintig ng puso mo, naroon ang paanyaya ng Diyos na mas makilala mo siya ng lubusan. Hindi aksidente ang pagnanais mong hanapin ang katotohanan na nagmumula sa Kanya. Paglalakbay ng pananampalataya ay puno ng hiwaga, ngunit may kasiguraduhan ng Kanyang presensya. Habang pinapakinggan mo ang mga senyales na magbubukas sa iyong kamalayan, mas mauunawaan mo ang lalim ng iyong pananalig. Simula pa lamang ito ng isang makapangyarihang pagbubunyag ng iyong tunay na koneksyon sa Diyos. Unang senyales, matibay na pagtitiwala sa Diyos kahit walang kasiguraduhan. Sa bawat araw na walang malinaw na direksyon, nananatiling matatag ang kapit mo sa pangako ng Panginoon na hindi kailanman nabibigo. Kahit hindi mo nakikita ang kabuuan ng plano, pinipili mong magpatuloy nang may paniniwala na may mabuting layunin ang lahat. Takot at alinlangan ay dumarating, ngunit hindi nito kayang sirain ang pundasyon ng iyong pananalig. Puso mong umaasa ay patuloy na kumakapit sa kabutihan ng Diyos sa gitna ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ganitong uri ng pagtitiwala ay bunga ng malalim na relasyon na hindi basta nabubuo sa isang iglap lamang. Kapag may dumarating na mabibigat na pagsubok, hindi agad bumibigay ang iyong kalooban kahit tila napakahirap ng sitwasyon. Sa halip na tuluyang panghinaan, mas lalo kang naghahanap ng lakas sa pamamagitan ng panalangin at paglapit sa Diyos. Pagtingin mo sa problema ay nagiging iba dahil alam mong may mas mataas na kapangyarihan na kumikilos para sa kabutihan mo. Hindi mo man agad maintindihan ang dahilan. Nananatili ang paniniwala na may magandang kahihinatnan ng lahat. Ganito kumikilos ang isang pusong tunay na nananalig sa Diyos. Romans 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose." Mensaheng hatid ng talatang ito ay nagpapaalala na walang nasasayang na pangyayari sa buhay ng taong nagmamahal sa Diyos. Bawat karanasan, maging masakit man o masaya, ay may bahagi sa paghubog ng iyong pagkatao at pananampalataya. Pag-unawa sa katotohanan ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy ng may pag-asa at kapanatagan. Sa gitna ng mga sandaling tila nag-iisa ka, nararamdaman mo pa rin ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng kapanatagan sa iyong puso. Hindi man malinaw ang direksyon, may tiwala kang may gumagabay sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Kapayapaan na hindi maipaliwanag ay nananatili sa iyong kalooban kahit magulo ang paligid. Ganitong karanasan ay hindi basta nararanasan ng sinuman.
kundi bunga ng malalim na pananalig sa Panginoon. Pananampalatayang ganito ay hindi madaling matinag ng anumang unos ng buhay. Habang tumatagal, mas lalo mong nauunawaan na hindi kinakailangan ng kumpletong kasagutan upang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Sapat na ang kaalaman na may Diyos na tapat at hindi ka pababayaan sa anumang sitwasyon. Pagkakaroon ng ganitong paniniwala ay nagiging sandigan mo sa bawat desisyon at hakbang na iyong ginagawa. Hindi ka basta natitinag ng takot dahil alam mong hawak ka ng kanyang makapangyarihang kamay. Isang malinaw na patunay ang ganitong uri ng pagtitiwala na ang iyong pananampalataya ay tunay na matatag at buhay. Ikalawang senyales, patuloy na pananalangin kahit walang agarang sagot. Sa gitna ng katahimikan kung saan tila walang tugon, hindi nawawala ang iyong paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Hindi nasusukat ang iyong pananalig sa bilis ng kasagutan, kundi sa lalim ng iyong pagtitiwala habang naghihintay. Bawat pagluha at paghingi ng gabay ay iniaalay mo sa Kanya ng may buong pagpapakumbaba at pag-asa. Puso mong nananalangin ay hindi napapagod kahit paulit-ulit mong dinadala ang parehong hinaing sa harapan ng Panginoon. Ganitong uri ng pagtitiyaga ay patunay ng matibay mong relasyon sa Kanya. Kapag tila sarado ang mga pintuan, mas lalo kang lumalapit sa Diyos imbes na lumayo o sumuko. Hindi hadlang ang katahimikan upang huminto ka sa pakikipag-usap sa Kanya. Sa bawat panalangin, mas lalo mong nararamdaman ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Pag-asa na nagmumula sa Kanyang presensya ang nagpapatuloy sa iyong lumaban sa bawat hamon ng buhay. Pagiging tapat sa pananalangin ay nagpapakita ng lalim ng iyong pananampalataya. 1 Thessalonians 5:17, Pray without ceasing. Ipinapahayag ng talatang ito ang kahalagahan ng walang tigil na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hindi kinakailangan ng perpektong salita upang marinig ng Panginoon ang iyong puso. Pagpapatuloy sa pananalangin, kahit walang agarang sagot, ay nagpapakita ng tunay na pagtitiwala sa Kanya. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging bahagi na ng iyong buhay ang pakikipag-usap sa Diyos na parang isang malapit na kaibigan. Hindi lamang sa oras ng pangangailangan ka lumalapit, kundi pati sa mga sandaling puno ng pasasalamat at kagalakan. Relasyon mo sa Kanya ay lalong tumitibay dahil sa iyong pagiging bukas at tapat sa lahat ng iyong nararamdaman. Ganitong koneksyon ay hindi basta-basta nabubuo kung walang dedikasyon at taos-pusong pananalig. Buhay na may ganitong ugali ay tunay na nakasentro sa Diyos. Habang tumatagal, mas lalo mong nauunawaan na ang bawat panalangin ay hindi nasasayang kahit tila walang tugon. May tamang panahon ang Panginoon sa lahat ng bagay at iyon ay laging perpekto ayon sa Kanyang kalooban. Pag-aantay ay nagiging proseso ng paglago ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Hindi ka nawawala ng pag-asa dahil alam mong naririnig ang bawat bulong ng iyong puso. Isang malinaw na senyales ang patuloy na pananalangin na ang iyong pananampalataya ay buhay at matatag. Ikatlong senyales, kapayapaan sa puso kahit may pinagdaraanan. Habang dumadaan ang mga araw na puno ng pagsubok, may malalim na katahimikan na nananatili sa iyong kalooban na hindi basta nauunawaan ng isip ng tao. Kahit mabigat ang sitwasyon na iyong kinakaharap, hindi tuluyang nababalot ng takot ang iyong puso dahil may tiwala kang hawak ka ng Diyos. Pagkakaroon ng ganitong uri ng kapanatagan ay hindi bunga ng swerte, kundi resulta ng matibay na relasyon sa Panginoon. Hindi madaling maabot ang ganitong antas ng pananalig, lalo na kung ang mundo ay puno ng kaguluhan at pag-aalala. Pusong nananatiling payapa ay patunay na ang iyong pananampalataya ay hindi mababaw kundi malalim at tunay. Kapag ang paligid ay tila magulo at walang kasiguraduhan, nananatili kang kalmado at hindi agad natitinag ng mga pangyayari. Hindi ibig sabihin na wala kang nararamdamang pangamba, ngunit hindi nito kinokontrol ang iyong desisyon at kilos. Sa halip na magpadala sa takot, pinipili mong magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Pagiging panatag sa ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng lakas ng iyong espiritual na pundasyon. Lakas ng loob na nagmumula sa Kanya ang siyang gumagabay sa bawat hakbang mo. Philippians 4:6-7, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication,
With thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ipinahahayag ng talatang ito na ang tunay na kapanatagan ay nagmumula sa Diyos at hindi sa anumang panlabas na kalagayan. Kapag inilalapit mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin, pinapalitan niya ang mga ito ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Pag-unawa sa ganitong katotohanan ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang manatiling matatag kahit sa gitna ng unos ng buhay. Tuwing sumasagi ang mabibigat na kaisipan, mas pinipili mong kumapit sa mga pangako ng Diyos kaysa magpadala sa negatibong emosyon. Hindi ka agad nawawalan ng pag-asa dahil alam mong may mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa iyo. Relasyon mo sa Panginoon ang nagiging sandigan mo upang manatiling buo ang iyong kalooban. Pagiging matatag sa loob ay hindi nakukuha sa sariling kakayahan kundi sa patuloy na paglapit sa Diyos. Ganitong karanasan ay hindi pangkaraniwan at nagpapakita ng lalim ng iyong pananampalataya. Habang tumatagal ang iyong paglalakbay espiritual, mas lalo mong nauunawaan ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Hindi na madaling mawala ang kapanatagan na nararamdaman mo dahil ito ay nakaugat sa Kanyang presensya. Pagiging kalmado sa harap ng pagsubok ay nagiging natural na bahagi ng iyong pagkatao. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong uri ng kapayapaan, kaya isang malaking biyaya ang taglay mo. Isang malinaw na patunay ang ganitong kalagayan na ang iyong pananampalataya ay tunay na matatag at patuloy na lumalago. Ika-4 na senyales, pagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos. Unti-unti mong nararamdaman ang malalim na paghahangad na sundin ang nais ng Diyos higit sa sarili mong kagustuhan at plano sa buhay. Hindi na lamang sariling ambisyon ang inuuna, kundi ang pagnanais na makalugod sa Panginoon sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Pagpapasya mo sa araw-araw ay ginagabayan ng panalangin at paghingi ng direksyon mula sa Kanya. Kalooban ng Diyos ang nagiging sentro ng iyong mga layunin at hindi na lamang pansariling interes. Ganitong pagbabago sa puso ay malinaw na palatandaan ng lumalalim mong pananampalataya. Kapag may pagkakataon na pumili sa pagitan ng tama at madali, mas pinipili mo ang landas na naaayon sa aral ng Biblia. Hindi palaging komportable ang pagsunod, ngunit handa kang magsakripisyo upang manatili sa tama. Pagpapakumbaba ang nagiging susi upang tanggapin ang direksyon ng Diyos kahit salungat sa iyong nais. Paglalakad sa ganitong landas ay nagpapakita ng tunay na dedikasyon sa iyong espiritual na buhay. Hindi ka basta-basta naakit ng tukso dahil mas pinahahalagahan mo ang iyong relasyon sa Panginoon. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos at hindi lamang sa sariling pag-unawa. Kapag ibinibigay mo sa Kanya ang kontrol ng iyong buhay, Siya ang gumagabay sa tamang landas na dapat mong tahakin. Pag-unawa sa mensaheng ito ay nagtuturo sa iyo na mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa pansariling kagustuhan. Sa bawat desisyon na iyong ginagawa, naroon ang pagnanais na malaman kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Hindi ka agad kumikilos ng walang gabay, kundi naghihintay ng malinaw na direksyon mula sa Kanya. Pagiging sensitibo sa Kanyang tinig ay nagpapakita ng lalim ng iyong relasyon sa Panginoon. Hindi madali ang maghintay, ngunit pinipili mong maging matiyaga dahil alam mong perpekto ang Kanyang plano. Ganitong pag-uugali ay patunay ng matibay mong pananampalataya. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa iyo na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagsunod sa Diyos. Hindi na sapat ang pansamantalang saya dahil hinahanap mo ang kagalakan na nagmumula sa Kanyang presensya. Pagiging masunurin sa Kanyang kalooban ay nagiging bahagi na ng iyong pagkatao. Hindi ka na basta nadadala ng agos ng mundo dahil may matibay kang pinanghahawakan na katotohanan. Isang malinaw na senyales ang ganitong uri ng pamumuhay na ang iyong pananampalataya ay tunay na buhay at patuloy na lumalago. Ika-5 senyales, pusong mapagpatawad at maunawain. Dumarating ang mga sandali na nasasaktan ka ng kapwa, ngunit pinipili mong hindi magkimkim ng galit sa iyong kalooban. Sa halip na gantihan ng mali, hinahayaan mong manaig ang awa at habag na nagmumula sa Diyos.
Pagpapatawad ay hindi nagiging madali, ngunit ginagawa mo ito dahil alam mong iyon ang nais ng Panginoon. Puso mong natutong magpatawad ay unti-unting napupuno ng kapayapaan at kalayaan mula sa bigat ng sama ng loob. Ganitong uri ng pag-uugali ay patunay ng lalim ng iyong pananampalataya. Kapag may taong nakagawa ng pagkakamali laban sa iyo, mas pinipili mong unawain ang kanilang pinagdaraanan kaysa agad magalit. Hindi ka basta humuhusga dahil alam mong lahat ay nagkakamali at nangangailangan ng awa ng Diyos. Pagtingin mo sa kapwa ay nagiging mas mahabagin dahil sa pag-unawa mo sa biyayang natanggap mo mula sa Kanya. Hindi madali ang ganitong pananaw, ngunit pinipili mong sundin ang landas ng pag-ibig at kapatawaran. Pagiging maunawain ay bunga ng pusong hinubog ng pananampalataya. Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Ipinapahayag ng talatang ito ang kahalagahan ng pagpapatawad na nagmumula sa halimbawa ng Diyos sa atin. Dahil pinatawad ka niya, natututo ka ring magbigay ng kapatawaran sa iba, kahit hindi nila ito hinihingi. Pag-unawa sa mensaheng ito ay nagtuturo sa iyo na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa ng pag-ibig. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong magpatawad, mas lalo kang napapalapit sa puso ng Diyos. Hindi mo hinahayaan na ang galit ay maghari sa iyong kalooban dahil alam mong ito ay magdudulot lamang ng sakit. Pagpapalaya sa sarili mula sa sama ng loob ay nagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Relasyon mo sa Panginoon ang nagiging lakas mo upang gawin ang bagay na mahirap para sa karamihan. Ganitong klaseng desisyon ay hindi pangkaraniwan at nagpapakita ng espiritual na paglago. Habang tumatagal, mas nagiging natural sa iyo ang magpakumbaba at magpatawad sa kapwa. Hindi ka na basta naapektuhan ng masasakit na salita dahil mas pinipili mong pairali ng pag-ibig. Pagiging mapagpatawad ay nagiging bahagi ng iyong pagkatao dahil sa impluwensya ng Diyos sa iyong buhay. Hindi lahat ay kayang gawin ang ganitong bagay, kaya isang biyaya ang pagkakaroon ng ganitong puso. Isang malinaw na senyales ang ganitong katangian na ang iyong pananampalataya ay tunay na matibay at buhay. Ika-6 na senyales, pagmamahal sa salita ng Diyos at patuloy na pag-aaral ng Biblia. Unti-unti mong nararamdaman ang matinding paghahangad na mas makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Hindi na lamang ito nagiging simpleng gawain, kundi nagiging mahalagang bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Bawat pahina ng Biblia ay tila nagbibigay liwanag sa iyong isipan at nagpapalalim sa iyong pag-unawa. Pagbabasa mo ay hindi lang para matapos, kundi upang tunay na maunawaan at maisabuhay ang mensahe. Ganitong pagkagiliw sa salita ng Diyos ay malinaw na tanda ng lumalago mong pananampalataya. Kapag may oras ka, mas pinipili mong maglaan ng sandali upang magnilay sa mga aral na iyong natutunan. Hindi ka agad nakakalimot dahil pinagninilayan mo ang kahulugan ng bawat mensahe. Paglalagay nito sa iyong puso ay nagiging daan upang mabago ang iyong pananaw sa buhay. Hindi na lamang kaalaman ang iyong hinahanap, kundi tunay na pagbabago ng pagkatao. Pagiging bukas sa salita ng Diyos ay nagpapakita ng iyong espiritual na gutom. Psalm 1:2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Ipinapahayag ng talatang ito ang kahalagahan ng patuloy na pagninilay sa salita ng Diyos sa bawat sandali ng buhay. Kapag ginagawa mo ito, nagiging matatag ang iyong pananampalataya at mas lumalalim ang iyong relasyon sa Kanya. Pag-unawa sa ganitong mensahe ay nagtuturo sa iyo na ang Biblia ay hindi lamang babasahin, kundi gabay sa pamumuhay. Sa bawat aral na iyong natutunan, sinisikap mong isabuhay ito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Hindi sapat para sa iyo ang makinig lamang, kaya ginagawa mong gabay ang mga salita ng Diyos sa iyong desisyon. Pagkakaroon ng ganitong disiplina ay hindi madali, ngunit pinipili mong magpatuloy dahil alam mong may magandang bunga ito. Relasyon mo sa Panginoon ay lalong tumitibay dahil sa iyong dedikasyon sa Kanyang salita. Pagiging masigasig sa pag-aaral ay patunay ng iyong taos-pusong pananalig. Habang tumatagal, mas lalo mong nararamdaman ang pagbabago sa iyong pag-iisip at pag-uugali. Hindi ka na madaling nadadala ng maling impluensya dahil may matibay kang pinanghahawakan na katotohanan. Pagmamahal mo sa salita ng Diyos
ay nagiging sandigan mo sa bawat hamon na iyong kinakaharap. Hindi lahat ay may ganitong pagnanais, kaya isang biyaya ang pagkakaroon ng ganitong puso. Isang malinaw na sinyalis ang ganitong gawain na ang iyong pananampalataya ay buhay at patuloy na lumalago. Ikapitong senyales, pagiging mapagbigay at may pusong naglilingkod. Kusa mong nararamdaman ang pagnanais na tumulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit mula sa sinuman. Hindi na lamang sariling pangangailangan ang iniisip kundi pati kapakanan ng ibang tao sa paligid mo. Bawat pagkakataon na makapagbigay ka ng tulong ay nagdudulot ng kagalakan na hindi kayang tumbasan ng anumang material na bagay. Pusong handang magbahagi ay sumasalamin sa kabutihan na nagmumula sa Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Ganitong pag-uugali ay hindi basta natututunan kundi bunga ng tunay na pananampalataya. Kapag may nangangailangan, agad kang kumikilos kahit walang nakakakita o pumupuri sa iyong ginagawa. Hindi mahalaga ang pagkilala ng tao dahil mas pinahahalagahan mo ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pagbibigay mo ay hindi nasusukat sa laki, kundi sa sincerity ng iyong puso na naglilingkod. Pagiging bukas palad ay nagpapakita ng kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Ganitong klaseng pamumuhay ay nagpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos. Acts 20 verse 35, "It is more blessed to give than to receive." Ipinapahayag ng talatang ito na ang tunay na pagpapala ay mas nararanasan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Kapag natutunan mong magbahagi, mas lalo mong nararamdaman ang kagalakan na nagmumula sa Diyos. Pag-unawa sa mensaheng ito ay nagtuturo sa iyo na ang buhay na may malasakit sa iba ay isang buhay na kinalulugdan ng Panginoon. Sa bawat mabuting gawa na iyong nagagawa, hindi mo hinahayaan na pumasok ang pagmamataas sa iyong puso. Alam mong ang lahat ng kakayahan at biyaya ay galing sa Diyos, kaya ibinabalik mo ito sa pamamagitan ng paglilingkod. Pagiging mapagpakumbaba ay mahalagang bahagi ng iyong pagkatao habang ikaw ay tumutulong sa iba. Hindi mo hinahanap ang kapalit dahil sapat na ang kasiyahang dulot ng pagtulong. Ganitong disposisyon ay nagpapakita ng tunay na pagbabago sa iyong puso. Habang tumatagal, mas lalo mong nauunawaan na ang buhay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa paglilingkod sa kapwa. Hindi ka na basta nakatuon sa pansariling interes dahil mas mahalaga sa iyo ang makapagbigay ng kabutihan sa iba. Pagiging bukas sa pangangailangan ng kapwa ay nagiging natural na bahagi ng iyong araw-araw na pamumuhay. Hindi lahat ay may ganitong puso, kaya isang biyaya ang pagkakaroon ng ganitong katangian. Isang malinaw na senyales ang ganitong uri ng pamumuhay na ang iyong pananampalataya ay tunay na buhay at malalim. Ikawalong senyales, matibay na pag-asa at pananatili sa pananampalataya hanggang sa dulo. Habang humahaba ang paglalakbay ng buhay, nananatiling buhay ang iyong pag-asa sa kabila ng mga hamon na patuloy na dumarating. Hindi ka madaling pinanghihinaan ng loob, kahit paulit-ulit kang sinusubok ng mga sitwasyon na tila walang katapusan. Paniniwala mo sa mga pangako ng Diyos ang nagsisilbing sandigan mo sa bawat yugto ng iyong buhay. Kahit may mga pagkakataon na tila mabagal ang pag-usad, patuloy kang kumakapit sa Kanya ng buong puso. Ganitong katatagan ay malinaw na patunay ng tunay na pananampalataya. Kapag dumarating ang matitinding pagsubok, hindi ka agad sumusuko dahil alam mong may layunin ang lahat ng nangyayari. Hindi mo hinahayaan na ang kabiguan ay tuluyang magpahina sa iyong espiritu. Sa halip, ginagamit mo ang bawat karanasan upang mas mapalapit sa Diyos at mas mapalakas ang iyong pananalig. Pagiging matatag sa ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng lalim ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Lakas na nagmumula sa Panginoon ang siyang nagbibigay sa iyo ng kakayahang magpatuloy. Hebrews 11 verse 1, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita ngunit inaasahan. Kahit walang pisikal na patunay, nananatili kang matatag dahil sa tiwala mo sa Diyos. Pag-unawa sa ganitong mensahe ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy kahit walang kasiguraduhan ang hinaharap. Sa bawat yugto ng iyong buhay, natututo kang maghintay ng may pagtitiis at pagtitiwala sa tamang panahon ng Diyos. Hindi mo minamadali ang mga bagay dahil alam mong ang Kanyang plano ay laging perpekto.
Pagiging matiyaga ay nagiging mahalagang bahagi ng iyong espiritual na paglago. Hindi ka basta nadadala ng emosyon dahil may matibay kang pinanghahawakan na pag-asa. Ganitong pananaw ay nagpapakita ng isang pusong tunay na nananalig. Habang lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos, mas lalo mong nararamdaman ang katiyakan ng kanyang mga pangako. Hindi na madaling mawala ang iyong pag-asa dahil ito ay nakaugat sa kanyang katapatan. Pagpapatuloy mo sa pananampalataya ay nagiging inspirasyon din sa ibang tao na naghahanap ng liwanag. Hindi lahat ay may ganitong tibay ng loob, kaya isang biyaya ang pagkakaroon nito. Isang malinaw na senyales ang ganitong katangian na ang iyong pananampalataya ay buhay, matatag at patuloy na lumalago hanggang sa dulo. Hindi man perpekto ang paglalakbay, mahalaga ang patuloy na paglapit sa Kanya sa kabila ng mga kahinaan at pagkukulang. Pananampalatayang tunay ay hindi nasusukat sa dami ng alam kundi sa kung paano mo isinasabuhay ang Kanyang mga aral araw-araw. Habang pinagninilayan mo ang mga bagay na ito, nawa ay mas lalo mong maramdaman ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Paglalakbay na espiritual ay isang proseso ng pagbabago na hinuhubog ng Kanyang pag-ibig at biyaya. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Suporta ninyo ay nagbibigay lakas upang maipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga mensaheng nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Bawat simpleng pagkilos ay maaring maging daan upang mas maraming tao ang makakilala sa Diyos. Pagpapalaganap ng Kanyang salita ay isang misyon na may dalang liwanag sa bawat pusong handang tumanggap. Sama-sama nating ipalaganap ang kabutihan at katotohanan na nagmumula sa Kanya. Habang nagpapatuloy ang iyong buhay, nawa ay manatiling buhay ang apoy ng pananampalataya sa iyong puso. Hindi hadlang ang mga pagsubok upang ikaw ay huminto kundi pagkakataon upang mas makilala ang kapangyarihan ng Diyos. Pag-asa na nagmumula sa Kanya ang magsisilbing gabay mo sa bawat araw na iyong haharapin. Puso mong nananalig ay patuloy na palalakasin ang Kanyang presensya na hindi kailanman nawawala. Paglalakad kasama ang Diyos ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan at layunin sa buhay. Bawat araw ay isang pagkakataon upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala. Hindi kinakailangan ng perpektong sitwasyon upang maranasan ang Kanyang kabutihan at pag-ibig. Pagyakap sa Kanyang kalooban ay magbubukas ng mga pintuan ng pagpapala na higit pa sa iyong inaasahan. Buhay na nakasentro sa Diyos ay nagiging ilaw sa mundong nangangailangan ng pag-asa. Patuloy kang magtiwala at lumakad sa Kanyang landas na puno ng katotohanan at biyaya.